Jason's POV. Hindi ko na malaya ng oras. Mag-aalas 5 na pala ng hapon. Mabilis ako nagayos ng aking mga gamit sa opisina ko dito sa restaurant dahil susunduin ko pa si Catherine sa eskwelahan. Ewan ko ba kung bakit parang excited ako na makita siya ulit. Nakangiti akong lumabas ng restaurant at sumakay sa aking kotse. Parang napakagaan lamang ng lahat ng nararamdaman ko habang nagdadrive. Nakangiti ako hanggang sa makarating sa Saint. Nang malapit na ako, natanong ko na si Catherine kasama ng 5 pang mga estudyante. Mukhang nagpapaalaman ang mga ito kay Catherine. Wala namang estudyante na makalapit ako kay Catherine. Bumusina ako na makalapit ako sa kanya. Nang nakita naman niya ako, ngumiti ito at kakaibang tibok sa dibdib ang aking naramdaman. Heto na naman siya at hindi ko nagugustuhan ang nararamdaman kong ito. Mukhang nagiging kahinaan ko na yata ang magandang ngiti ni Catherine. Bigla nitong pinapatibok ng mabilis ang aking puso. Kaya huminga ako ng malalim hanggang sa bumalik sa normal ang tibok nito. Saka ako bumaba para ipagbukas si Catherine ng pinto. Hinalikan ko muna siya sa pisngi na makalapit ako. Hindi naman ito tumanggi sa aking paghalik. Hi, pasensya na kung medyo nahuli ako. Marami kasi akong inayo sa restaurant. Pasok na. Sad ko. Matapos kasi ang dampian ng halik sa pisngi. Okay lang. Kakalabas ko lang naman. Kakatapos lang kasi ng klase ko. Sad naman ito saka pumasok sa kotse. Umikot naman ako para sumakay na din. Muli kong in-start ang makina nito at muling nag-drive. How's your first day? Tanong ko. Okay lang. Tipid nitong sagot na hindi man lang ako tiningnan. Mukhang may mga kaibigan ka kagad ah. Muli kong tanong. Oo. Masaya nga ako kasi kahit unang araw ko pa lamang pumapasok may mga kaibigan na agad ako. Masaya nitong kwento. Good for you. Wag na lang sa mga lalaki ha. Nasa kasunduan yun. Sa babae ka lang pwedeng makipagkaibigan. Paniniguro ko naman. Opo, hindi ko naman nakakalimutan yun saka pag-aaral ang uunahin ko at wala akong panahon sa mga ibang bagay kaya wala kang dapat ipag-alala. Hindi madudungisan ang pangalan mo. Matari namang sad nito. Medyo natuwa ako sa sagot niya at para bang napasaya niyon ang aking puso. Mabuti na ang maliwanag. Nakangiti kong saad. Sus, baka naman ikaw hindi sumusunod sa usapan natin. Baka mamaya dyan malaman ko na lang nakabi-kabila ng mga babae mo dyan. Nakasimangot nitong saad. Parang iba yata ang pagkakasabi niya o baka nag-iilusyon lang ako. Marunong din akong sumunod sa pinag-usapan. Kaya huwag ka din mag-alala. Natatawa kong saad. Sa totoo lang, para saan naman kaya talaga ang kasunduan namin? Wala naman iyong kinalaman sa aming dalawa dahil maghihiwalay naman talaga kami. Dahil ayokong matali sa kanya habang buhay. Gusto ko namang makahanap ng babaeng mamahalin ko at makakasama ko habang buhay. At alam kong ganoon din siya pero bakit nga ba? Wala namang pumipilit sa amin magsama kami. Dahil kagustuhan naman namin pareho ang makasal dahil sa kanya-kanya naming dahilan. Napahinga na lamang ako na malalim sa naisip ko. Basta ang alam ko, gusto kong matulungan si Catherine na makapagtapos ng pag-aaral para makabawi man lamang ako dahil alam ko naman ako ang dahilan ng maagang pagkamatay ng kanyang kapatid na si Celestina. Saka isa pa kahit pilit ko mang itanggi, nagiging masaya ako na kasama ko si Catherine. Jason, pwede ba akong tumulong sa pagpapalakad sa asyenda habang magkasama tayo? Tanong nito. Oo naman, asawa kita sa mata ng lahat ng tao na nakapaligid sa atin kaya umaasa sila. Nakatulong kita sa pagpapalakad sa lahat ng negosyo dito, hindi lang sa asyenda. Sagot ko naman, kahit papano kasi talagang may karapatan siya sa lahat dahil legal ang aming kasal, kaya pwede niyang gawin ang lahat ng gusto niya. Talaga? Salamat, feeling ko kasi masarap makatrabaho mga tauhan sa asyenda. Masaya nitong saad. Napaka-inosente ni Catherine at napakasarap pagmasdan ng kanyang kainosentihan. Yun lamang ay hindi maaari dahil baka mabangga kami dahil nasa gitna kami ng kalsada. Sa Sabado ililibot kita sa buong asyenda. Ipapakita ko sa iyo ang asukarera at ipapakilala kita sa lahat ng mga tauhan natin doon. Nakangiti kong saad. Talaga? Wow, sige. Masayang sagot nito. Natawa na lamang ako dahil sa reaksyon ni Catherine. Mukha kasi siyang bata na nabigyan ng candy. Maya-maya nga lamang nakarating na kami sa bahay at nandun na sila mami at daddy. Oh hi Iha. Hello my son. Masayang bati sa amin ni mami at pareho kami niyakap at hinalikan. Hello po. Nahihiya namang bati ni Catherine. Hi dad. Bati ko naman kay daddy. Hello son, kumusta Iha?
Sad naman ni Daddy. Okay lang naman po. Ani ni Catherine na hindi alam kung ngingiti o tutungo. Nag-aaral ka pala, Catherine. Ani ni Mami. Opo, ngayon po ang unang araw ng klase ko. Nakangiti namang sagot ni Catherine. It's good dahil bata ka pa naman. Para kahit may asawa ka na, may mararating ka pa rin. Ani ni Mami. Thank you po. Nahihiya pa rin sagot ni Catherine. Ma'am, Dad, magbibis lang po kami ni Catherine. Paalam ko. Napapansin ko kasi na hindi komportable si Catherine. Okay anak, maya-maya bumaba na ulit kayo for our dinner dahil ako ang magluluto. Nakangiting sagot ni Mami. Okay ma'am, sagot ko at saka ko inakay si Catherine paakyat. Pagkarating namin sa kwarto, rinig ko ang pagmuntong hininga ni Catherine. Oh come on, bakit parang takot na takot ka sa parents ko? Natatawa kong tanong dito. Napatingin ito sa akin at halata kong tila namumutla ito. Parang gusto nitong umiyak ngunit hindi niya magawa. Are you okay, Catherine? Nag-aalala kong tanong. Tumango lamang ito ngunit hindi nakapagsalita. Kaya naman kumuha agad ako ng tubig sa mini ref na nasa kwarto ko. Here, inom ka muna, Catherine. Nag-aalala kong saad. Uminom naman ito at medyo bumuti na at bumalik na ang dating kulay. Okay na ako. Saan nito? What happened to you? Nagtataka kong tanong. Pasensya ka na. Lumaki kasi ako natakot sa daddy mo. Nasa mga masasamang kwento ng mga tao. Matapang daw at mabagsik ang daddy mo kaya kahit kailan, hindi ako sumama man lamang kay tatay na pumunta dito dahil sa takot. Kwento nito. Napailing naman ako sa kwento ni Catherine. Alam mo, mabait ang daddy ko. Lahat ng mga kwento na nakakarating sa inyo ay gawa-gawa lamang ng mga politika. Mabuti siyang ama at mabuti siyang tao. Makikilala mo rin siya ng lubos kapag matagal ka na dito. Paliwanag ko naman. Ni hindi ko magawang magalit kay Catherine dahil sa mga sinabi at iniisip niya sa daddy ko. Bagkus nakadama ako ng awa para sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko maunawaan ang takot na nararamdaman ko kanina nang makita ang itsura niya na namumutla. Parang gusto ko siyang yakapin at iparamdam na okay lang ang lahat. Ngunit hindi ko nagawa dahil nagtatalo ang isip at puso ko. Mauna ka na maligo, Catherine, para bumuti ng pakiramdam mo. May mga damit ka na din pang palit dyan sa cabinet dahil ipinalipot ko na kayaya ang iba mong gamit para may magamit ka tuwing nandito sila mami. Sad ko. Sige. Salamat Jason. Sagot nito saka pumasok sa banyo para maligo. Bakit gano'n na lamang ang pag-aalala ko kay Catherine kanina? Matapos maligo ni Catherine na inaya ko muna siyang kumain. Inalalayan ko siya dahil alam ko na hindi pa rin nawawala ang takot niya kay daddy at nauunawaan ko yun. Marami kasi talaga mga kwento ng paninira sa pamilya ko. Kaya nga ayoko na maghiwalay agad kami ni Catherine dahil baka kung ano na naman ang maling kwento ang lumabas. Mabuti na lamang at nauunawaan ito ni Catherine. Masaya naman kaming kumain habang nagkukwentuhan. Nakikita ko na pinipilit naman ni Catherine na maging komportable sa harap ng parents ko, lalo na kay daddy. Matapos kaming kumain, bumalik na kami sa kwarto para makapagpahinga na rin. Maliligo lang ako, Catherine, pwede ka manood muna ng TV. Kung hindi ka pa inaantok. Sad ko. Sige. Tanging sagot naman ito. Pumasok na ako ng banyo para maligo, nanood naman si Catherine ng TV dahil medyo maaga pa naman para matulog. Nagbabad ako sa tubig para ma-refresh ang mabuti ang katawan ko. Masyado kasing marami ang mga ginawa ko kanina sa opisina kaya kailangan kong alisin ang stress sa katawan ko. Matapos ko maligo, nagsuot lamang ako ng boxer, saka bathrobe at saka lumabas ng banyo. Tiningnan ko si Catherine kung nanonood pa ngunit mahimbing na ang pagkakatulog nito sa sofa. Talagang ang pinanindigan nito, nasa sofa na lamang siya matutulog. Pinatay ko muna ang TV saka ko inayos ang kumot ni Catherine. Hindi ko maiwasan na mapatitig sa napakaganda mukha nito. Napaka-inosente niyang tingnan. Mukha siyang anghel na walang bahid ng kasalanan. Maya-maya, napadako ang aking mata sa labi nga nito na may natural na pagkapula. Tila ba hinihigop nito ang aking sistema at tinutokso akong tikman ang mga labi yun hanggang sa hindi ko na mapigilan ang aking sarili at dahan-dahan ko nang inilapit ang aking labi sa mga labi niya ngunit bigla itong gumalaw at tumagilid kaya naman tila natauhan ako. Tumayo na ako at pumunta sa kama. Humiga na rin ako at pinasya ko ng matulog. Ngunit kahit anong pikit ko hindi ako makatulog. Nakukonsensya kasi ako kay Catherine kaya naman nagpasya ako na palipatin siya sa kama at ako na lamang ang hihiga sa sofa. Ngunit masyado siya mahimbing sa pagkakatulog kaya naman ipinasya kong buhatin na lamang siya para hindi na maistorbo ang kanyang pagtulog.
Dahan-dahan ko siyang binuhat at inilipat sa kama. Tila ba hindi man lamang ako nahirapan na buhatin siya. Napakasarap sa pakiramdam na nasa mga bisig ko siya. Para bang kaya ko siyang ipagtanggol sa lahat. Matagal ko siyang tinitigan bago dahan-dahan na inilapag sa kama. Muli, tinitigan ko muna siya na matagal. Para bang napapalambot nito ang puso ko na hindi ko pa nararamdaman sa iba. Kahit kay Celestina. Kakaiba't hindi ko maipaliwanag kung ano yun. Ipinilig ko na lamang ang aking ulo at saka ko inayos ang pagkakakumot sa kanya upang hindi siya lamigin. Saka ako nagpasyang pumunta sa sofa upang doon matulog. Kakaiba na talaga nararamdaman ko kay Catherine pero hindi ako sigurado kung ano nga ba ito. Parang nagkakaroon na siya ng puwang sa aking puso. Hanggang sa nakatulugan ko na lamang ang pag-iisip. Catherine's POV. Nagising ako dahil sa tama ng sinag ng araw sa aking mukha. Umaga na pala ngunit nagulat ako dahil parang iba ng hinihigaan ko. Ano to? Bakit nasa kama na ako? Tiningnan ko ang tabi ko kung katabi ko ba si Jason. Nakahinga ako na maluwag na wala akong makita sa tabi ko. Ngunit bakit at paano ko napunta sa kama? Kung alam na alam ko, nasa sofa ako natulog kagabi. Bumangon ako at tiningnan ang sofa na hinigan ko kagabi. Nagulat ako na makita ko si Jason na mahimbing na natutulog sa sofa. Ibig sabihin binuhat niya ako habang natutulog kagabi at inilipat sa kama nang hindi nagigising. Pero bakit? Tanong ko sa sarili kong bakit dahil hindi ko alam ang sagot sa sarili kong tanong. Nilapitan ko si Jason at nagkaroon ako ng pagkakataon na titigan ang kanyang muka. Napakagwapo pala talaga nito at walang bakas ng kasamaan na tulad ng kwento ng iba. Babaero daw kasi ito at super sama ng ugali. Pero bakit hindi ko makita o maramdaman man lamang ang kasamaan ng ugali nito? Bagkus kabutihan ang aking nakikita. Hanggang sa mapunta ang aking mga mata sa mapupulang labi nito. Tila ba natutokso ako sa mga labi nito at para bang gusto kong damahin ang mga iyon. Matagal akong nakatitig doon at tila ba nawala na ako sa aking sarili. Hanggang sa magulat ako dahil nabigla na lamang ako hinalikan ni Jason sa aking labi. Mabilis na halik na akala mo'y isang magnanakaw. Kaya naman nagulat ako at bigla ko siyang nasampal. How dare you? Bastos ka talagang lalaki ka, bastos! Galit na saad ko. Napaupo naman siya dahil sinalo niya ang kamao ko na sumusuntok sa dibdib niya. Teka sandali, ikaw kasi. Paulit-ulit ko lang tinatawag ang pangalan mo. Hindi ka sumasagot. Para kang sira na nakatitig lang sa mukha ko. Kaya hinalikan na kita kasi baka gusto mo ng kiss. Natatawa namang saad nito nang patuloy na umiilag sa mga suntok ko. Ang kapal mo ha? Patuloy ko pang sigaw. Teka! Diba nasa kasunduan natin yun? Yung kiss tuwing gigising ako? Bakit ka nagagalit? Paliwanag naman nito na hawak na ang aking mga kamay para hindi na ako magwala. Napaisip naman ako kasi naisip ko na sa pisngi lang ang napagkasunduan namin. Sa pisngi lang at hindi sa lips, manyakis. Galit na galit akong saad at naiiyak na rin ako sa sobrang inis. Bumalik ako sa kama na maluha-luha. Lumapit naman sa akin si Jason na parang nakukonsensya. Sorry na. Natukso kasi ako dahil sa pagtitig mo sa akin eh. Sorry na. Sincere naman ang paghingi na sorry nito. Nagkatitigan kami na matagal hanggang sa tila pareho na kami nawala sa sarili at hindi na napaglabanan ang tukso hanggang sa lumapat ng aming mga labi. 1, 2, 3, hanggang sa hindi ko na mabilang kung ilang minuto rin ang tinagal ng aming maalab na halik. Ang sarap, ang tamis. Tila ba kapwa kami nadadarang sa init ng halik na iyon. Habang tumatagal lalong tila ba nawawala na ako sa aking katinuan. Para bang nakarating kami sa ibang dimensyon, sa isang tila ba napakagandang paraiso at tanging nag-aawit ang ibon lamang ang siyang maririnig at ang tibok ng aming mga puso. Ngunit biglang lumitaw ang mukha ni Ate Celestina sa isip ko. Kaya muling bumalik ang galit ko kay Jason, kaya malakas ko siyang tinulak saka tumakbo ko pumasok sa banyo. At doon ko ibinuhos ang luha na pilit na umaalpa sa aking mga mata. Doon ko inilabas ang sakit sa dibdib na bigla ko na lamang naramdaman. Bakit ganito? Bakit tila nag-iba bigla ang lahat at nagtatalo na ang aking isip at puso? Naroon sa puso ko ang gusto magpatawad ngunit sumisigaw naman sa isip ko ang pagkasuklam sa pamilya ng mga Santiago, lalo na kay Jason. Naguguluhan ako. Bakit nasasaktan ang puso ko sa sinasabi ng isip ko? Umiyak na lamang ako ng umiyak na para bang kayang tanggalin noon ang hirap at sakit sa aking dibdib. Catherine, are you okay? I'm sorry. Nadala lang ako. Ani ni Jason habang kinakatok ang pinto. Ngunit hindi ko magawang sumagot. Catherine, I'm sorry. Please forgive me.
Maging ako'y nabigla rin sa nangyari kanina. Promise, hindi na mauulit. Muling saad ni Jason habang kumakatok sa pinto. Gusto kong lumabas para yakapin siya at sabihin na it's okay, pero tila ba may isang malakas na enerhiya ang pumipigil sa akin na gawin yun. Kaya tanging iyak na lamang ang aking nagawa. Umiibig na ba ako kay Jason? Ako ba nahulog sa sarili kong patibong? Jason's POV. Catherine, please forgive me. Hindi ko sinasadya, please open the door. Nag-aalala kong saad. Naririnig ko kasi ang hagulhol ni Catherine sa loob ng banyo. Ano na naman kasi ang naisip ko kanina? Dapat hindi ako nagpadala sa damdamin ko. Hindi ko kasi napigilan. Nang pagmulat ko kanina nakita kong titig na titig sa akin si Catherine. Kahit anong tawag ko sa pangalan niya para bang wala siyang naririnig. Kaya umandar na naman iyong pagiging pilyo ko kaya naisipan kong halikan siya bigla. Nagkamali yata ako ng biro. Nagsisisi talaga ako sa ginawa ko kay Catherine. Tapos okay na sana, inulit ko na naman. Nagpadala ulit ako sa damdamin ko. Pero ramdam ko na gusto rin naman niya. Dama ko yun dahil gumaganti siya ng halik. Nakapagtataka lang bakit bigla siya nagalit, hindi ko maunawaan. Catherine, please, sorry na. Pagsusumamo ko ngunit parang wala siyang naririnig. Laylay ang balikat ko na umalis sa tapat ng banyo. Umupo ako sa sofa at sapo ang aking ulo dahil sa pagsisisi. Maya-maya lumabas na din si Catherine sa banyo. Nakaligo na ito at nakabihis ng uniform. Ni hindi man lang ako tinitingnan nito at para bang hindi ako nakikita. Catherine, are you okay? Sorry, hindi ko sinasadya. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil itinaas na ni Catherine ang kanyang kamay. Tanda ng pagpapatigil niya sa akin. Naunawaan ko yun kaya tumigil na lang ako. Alam kong galit siya kaya hahayaan ko muna lumipas ang galit niya. Hintayin mo na lang ako sa baba. Baliligo lang ako at ihatid kita sa school. Mahina akong saad. Ni hindi man lang siya sumagot kaya pumasok na ako sa banyo para maligo. Ang hirap ng ganito. Yung hindi ko alam kung ano bang nangyayari sa amin ngayon. Gulong-gulo na ako. Ano nga bang estado namin sa isa't isa? Matapos kong maligo, lumabas na ako ng banyo. Wala na rin si Catherine sa kwarto. Mabilis na akong bumaba dahil baka malit siya sa school. Iho, good morning. Nagkukwentuhan lang kami ni Catherine. I'm happy na porsigido siya makapagtapos ng pag-aaral. Masaya ako na matinong babae, ang napangasawa mo anak. Sana tuloy-tuloy na maganda yung pagsasama kahit alam naman natin na hindi inaasahan ang nangyari sa inyo. Saad ni Mami. Tinitigan ko naman si Catherine ngunit umiwas lamang ito ng tingin. Bakit ang sakit ng ginawa niya sa akin? Bakit ako nasasaktan? Thank you, Ma'am. Sige po, alis na po kami. Dediretso din po ako sa opisina ngayon dahil marami po akong trabaho. Bye, Ma'am. Sagot ko saka ako hinalikan si Mami. Bye. Ingat sa pagmamaneho anak ha. Ani ni Mami. Nginitian lamang ni Catherine si Mami saka ito tumalikod at lumakad palabas ng bahay. Mabilis ko naman binuksan ng kotse para makapasok siya. Nagdadrive na ako at katahimikan pa rin ang bumabalot sa amin. Catherine, kung ano mang nagawa ko sana, hindi yun makaapekto sa'yo at sa akin. Maniwala ka, hindi ko sinasadya at hindi ko rin inaasahan na mangyayari yun. Pagbasag ko sa katahimikan. Huwag na lang natin pag-usapan yun, Jason. Kalimutan na natin ang nangyari at sana huwag na lamang maulit. Malamig na sagot ni Catherine. Nasaktan ako sa sinabi niya. Sa kaibuturan kasi ng puso ko, ay may hinahanap ako na gusto kong isagot sa akin ni Catherine. Ngunit hindi iyon ang aking narinig. Hindi ko rin alam kung ano ba yun. Aalis na ngayon sila, Mami. At pwede ka na ulit matulog sa kwarto mo mamayang gabi. Sad ko. Sige. Tanging sagot nito habang nakatitig sa labas. Hindi na lamang ako nagsalita ulit dahil ramdam ko na ayaw akong kausapin ni Catherine. Hanggang sa makarating kami sa school, hindi na ito umimik pa ngunit nagulat ako dahil bago ito bumaba ng kotse. Ginawaran niya muna ako ng halik sa pisngi, saka ito bumaba at ni hindi man lang nagpaalam sa akin. Matutuwa na sana ako sa paghalik sa akin ni Catherine. Ngunit naalala ko na parte pala iyon ng kasunduan namin. Malungkot ako nagpatuloy ng pagmamaneho at dumiretso sa bangko. Insan, buti dumating ka. Bati sa akin ng pinsan ko na si Pio. I know my schedule, bro. Ang dami mo nang dapat pirmahan at marami ding papeles na kailangan mong i-review. Ani ni Pio. I know. Sagot ko muli. What's the problem? Tanong ni Pio. Kilala na talaga ako ng lalaki na to. Ang bilis makaamoy ng kakaiba sa akin. Nothing. Sagot ko na lamang. Nothing? Para ka dyang pinagsakluban ng langit at lupa. Tapos nothing? Come on, bro.
Tell me your problem. Natatawa pang saad nito. Hindi talaga ako makapagsinungaling sa tao na to. Huminga na muna ako na malalim bago sumagot. Paupuin mo muna ako, Pio. Pwede ba? Bago mo ako tanungin ng kung ano-ano. Sad ko naman. I'm sorry, o nga pala, sorry naman. Tumatawang ani nito. Hay nako, Pio, ikaw talaga pagdating sa chismis. Hindi ka pa huhuli. Naiiling ko namang saad. Syempre ako pa ba? Saka kilala kasi kita. Alam ko kung kailan ka may problema at kung kailan wala. Kaya hindi ka na makakapagtago pa sa akin. Proud pang saad nito. Ikaw talaga? Natatawang ani ko pero kahit papano, parang napagaan naman nito ang bigat sa dibdib ko. So tell me, ano nga? Seryosong tanong nito na makaupo ako. Wala na akong magagawa kundi ang magkwento ng mga nangyari dahil alam ko na hindi din naman niya ako titigilan hanggat hindi ako nagsasabi sa kanya ng mga problema ko. Matapos kong magkwento ng mga nangyari sa amin ni Catherine, sa kanya ako pinagtawanan kaya naman nakatikim ito sa akin ng isang malakas na batok. Ouch! Grabe ka naman, pinsan! Mapanakit ka na ngayon ha! Ani nito na sa wakas tumigil din ang katatawa habang hinihimas ang ulo na nasaktan. Kasi para ka nakakaloko. Problemado na nga ang tao pinagtatawanan mo pa. Inis na sad ko. Problema? Hindi naman problema yan. Iyan ang tanda ng pag-ibig nyo sa isa't isa. Sagot naman ito. Parang hindi ko naman nauunawaan na sinasabi ni Pio kaya napakunot ang aking noo. Love? What do you mean? Naguguluhan kong tanong. Insa naman akala ko ba matalino ka? Bakit simpleng love hindi mo maintindihan? What I mean is, nahuhulog na ang loob nyo sa isa't isa. At sigurado ko na matutuloy yan sa love. Love at yourself? Di ba? Hindi ka naman ganyan dati? Kahit kailan, hindi ka apektado kahit magalit o iwanan ka ng babae mo. Ngayon, sa kwento mo palang ramdam ko na. Ani ni Pio. Ramdam mo na ang alin? Curious ko na tanong. Ramdam ko na ang takot mo na mawala sa iyo si Catherine. Believe me, it's love. Nakangiting ani nito. Napaisip ako sa mga sinabi ni Pio. Napagtagni-tagni ko ang lahat at parang totoo nga sinabi nito. Ngunit hindi. Alam kong hindi yun pagmamahal. Nadadala lang siguro ko dahil natya-challenge ako ng kakaibang ugali ni Catherine. Yun oo, tama. Natya-challenge ako. Yun lang yun. Catherine's POV. Nang makalayo ang kotse ni Jason ay saka ko siya sinundan ng tingin. Muli akong naluha dahil naalala ko na naman ang nangyari. May bigat sa dibdib ko na parang hindi ko kayang dalhin. Umupo muna ako sa waiting shed dahil medyo maaga pa naman. Pagagaanin ko muna ang pakaramdam ko bago ako pumasok ngunit sa halip na gumaan, tila lalong gustong tumulo ng luha ko. Miss, maybe you need this. Sadang lalaki. Nabigla na lamang nagsalita sa tabi ko habang iniaabot ang panyo sa akin. Kinuha ko naman yon at pinunas ko sa aking luha. Thanks. Saad ko habang pilit na pinipigil ang aking pag-iyak. Are you okay, miss? Tanong nito. Oo, I'm okay. Salamat dito. Hindi ko na mababalik kasi basa na ng luha ko, pasensya na. Sagot ko. No, it's okay. I know na kailangan mo pa yan. By the way, I'm Eric Capulong. Pagpapakilala nito habang nakalahad ang kamay. I'm Catherine. Sige ha. May klase na kasi ako, maraming salamat ulit. Pag nagkita ulit tayo, ibabalik ko na lang tong panyo mo. Salamat ulit. Sagot ko at saka iniwan si Eric at mabilis na pumasok sa school at tumiretso na ako papunta sa aming classroom. Nadatnan ko naman ang aking mga kaibigan habang naghaharutan sa loob ng classroom. Hi Catherine, good morning. Bati sa akin ng mga kaibigan ko at humalik sila sa pisngi ko't yumakap. Akala namin hindi ka papasok. Mabuti wala pa si ma'am dahil may meeting daw ngayon. Sad naman ni Rachel. Hindi naman ako sumagot at umupo na lamang ako. Besh, may problema ba? Tanong naman ni Faye na umupo pa sa harap ko. Sumunod naman ang lahat na umupo, paikot sa akin at naghihintay ng sagot ko. Umiling na lang ako dahil hindi pa ako handa na ipalam sa kanila ang buong buhay ko. You can share your problems sis, but our friends for, hindi ba? Turing mo kaming kapatid na handa kang damayan sa lahat-lahat. Sad naman ni Brenda. Ay correct ka dyan sis. Mataray naman na saad ni Aya. May tanong lang ako Catherine, di ba? Ang apelyido mo? Santiago? Related ka ba sa mga Santiago na pinakamayaman dito sa lugar natin? Curious na tanong ni Rachel. Malalaman niya yan sa tamang panahon. Sagot ko naman. Ang daya naman dapat walang sikreto sa atin dahil friends nga tayo, di ba? Sad naman ni Mariel. Oo nga, kami nga. Nakwento na namin sa iyo ang mga talambuhay namin lahat.
Kaya dapat lang na siguro malaman din namin ang kwento ng buhay mo, di ba guys? Saad naman ni Aya. Announcement, wala daw pasok ngayong araw dahil may meeting ang buong staff maghapon. Dahil pag-uusapan daw ang parating na Foundation Day. Saad ng isang estudyante. Yay! Sabay-sabay namang sigawan ng lahat. Ako lang yata ang hindi naging masaya. Dahil ang ibig sabihin ay kailangan kong umuwi at makikita ko na naman si Jason. Guys, jam tayo ngayon! Masiyang sabi ni Faye. Yes, let's go! Masiya namang sagot ang barkada. Catherine, sama ka sa amin. Mag-mall tayo. Ani ni Brenda. Anong mall? Maaga pa, tara beach. Doon tayo sa resort namin at ipapakilala ko kayo sa pinsan ko na bagong dating galing Manila. Tila excited naman na sabi ni Aya. Sige ba? Mas masaya yun. Halos sabay namang sagot ni na Mariel at Faye. Ako naman wala nang nagawa, kundi hilahin ng mga ito sa bagay. Hindi naman siguro malalaman ni Jason. Mag-enjoy na muna ako kasama ang aking mga kaibigan. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.